po nating awitan ng Panginoon sa awit na Because He Lives. Good morning po muli mga kapatid sa ating lahat. Salamat po muli sa Panginoon sa panibagong araw na ito na tayo muli magkakasama-sama upang itaas, pasalamatan, sambahin ang ating Panginoon. Muli sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, ating pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isipan para ating purihin, dakilain at itaas ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa umagang ito. Tunay Panginoon na dakila ang inyong pangalan. Kaya po dapat kaming lumapit, dumulog sa umagang ito na may bagong puso, bagong pag-iisip. Nawa Panginoon, kami inyo pong samahan. Linisin niyo ang aming mga puso at isipan, ang aming mga gawa Panginoon, ang aming mga lakad. At sa umagang ito, Panginoon, nawaan niyo pong banal na espiritu na sumiyasat sa aming puso,
kumilos, magbago nito, Panginoon. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami. Nawa, Panginoon, mapagpala ang bawat makikinig, ang bawat mag-a-apply ng inyong salita sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang kapurihan ay tanging sa iyo lamang, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Patuloy po nating pag-aaralan ang libro ng 1 Peter chapter 3. Sa ating pong patuloy na pag-aaral ay tinalakay po ng Pastor Jassy last Sunday ang about sa be ready to give the reason. So bilang mga anak po ng Panginoon, tayo po ay maging handa na laging magbigay ng mga patotoo bilang mga anak ng Panginoon sa kabila ng mga nangyayari sa panahon ngayon ay masabi natin kung ano ba ang mga bagay na nais ipakita at nais ipaalam ng Panginoon sa ating mga buhay. At muli sa continuous po ng ating pag-aaral sa chapter 3 verses 17 to 22. Ating pong sabay-sabay na basahin. It is better if it is God's will to suffer for doing good than doing evil. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirits in prison, who disobeyed long ago when Noah, while the ark was being built. In it only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolized baptism that now saves you, also not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone to heaven and is at God's right hand with angels, authorities, and powers in submission to Him. So mga kapatid, mula po sa salita ng Panginoon, ating po pag-aaralan ang tema, Victory in Christ Jesus. Katagumpayan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Victory in Christ Jesus. So ngayon pong umaga, titingnan po natin ang mga katotohanan ito that Christ brought our reconciliation to God and Christ's judgment for the disobedient. Christ provided the guarantee of our salvation at ang pang-apat pong katotohanan, Christ's supremacy over all authority. Victory in Christ Jesus. Kamusta po mga kapatid? Ang ating buhay bilang mga anak ng Panginoon. Tayo po ba ay nagpapatuloy sa paglakad bilang mga anak ng Panginoon? Paano po ba na masasabi natin ang tagumpay na ito ay talagang nasa Panginoong Hesus? Mga kapatid, huwag po tayong lumayo sa bagay na ito na ang ating tagumpay ay magmumula at nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. So ating pong tingnan ang unang katotohanan that Christ brought our reconciliation to God in verses 17 to 18. It is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive by the Spirit. So, si Peter po ay established for us that it is better to suffer doing good. Mas mahalaga sa Panginoon at sinasabi po ni Apostol Pedro na ang ating mga pagdurusa, ang ating mga pagsubok sa buhay, ito po ay dahilan na tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Hindi po ito dahilan na tayo ay sumusuway. Doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. So, ibig sabihin po ng Panginoon, ngayong umaga, na ang Panginoon po ang may paraan upang tayo po ay iligtas. Siya po ang gumawa ng paraan. Siya po ang ginamit po ng Panginoon para po tayo magkaroon ng magandang relationship sa Panginoon. Siya po nagdala ng ating pakikipag-isa sa Panginoon. Ang kanya pong buhay. How Christ brought our reconciliation to God. So paano po dinala ng Panginoon
Jesus ang bagay na ito upang tayo magkaroon muli ng magandang pakikisama, pakikipagkaisa sa Panginoon. Tingnan po natin ang unang katotohanan. Christ died once for all. Sinabi po ng salita ng Panginoon, Christ died once for all. Sapagkat lalong magaling kung gayong iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mga agbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. In verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan. So ibig sabihin ng salita ng Panginoon in verse 18, itong bagay na ito, ang kamatayan po ng Panginoon ay isang beses lang niya gagawin. Christ died once for all. Ito po ay para sa lahat na, hindi po para sa isang tao. Ito po ay para sa katubusan ng lahat. Si Kristo po ay namatay, hindi lang po sa mga mabubuting tao. Christ died for all, sa lahat po ng tao. At pangalawa, it tells us that Jesus suffered for sins. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan. Ano po? Makikita po sa verse na ito na ang pagdurusa ng Panginoon, ang paghihirap po ng Panginoon, ang pagpapasan po ng Panginoon sa krus, ang kanya pong kamatayan doon, ang kanya pong pagdurusa ay para po sa ating kaligtasan. Ito po ay dahil sa ating mga kasalanan. So sa mismong ang Panginoong Hesus po ay dumanas ng matinding pagsubok. Alam niyo po nung time ng Panginoon ay malapit na siyang ipako sa krus nung gabing yon. Sabi po sa salita ng Panginoon, halos siya po ay lumuha ng dugo. Dahil po sa tindi ng kabigatan ng Panginoon. Alam niya pong matindi ang kanyang pagsubok na pagdaraanan. Siya po ay mamamatay. Siya po ipapako. Siya po ay aalit-pustahin ng mga tao. Siya po ay pahihirapan. At kung napanood po natin ang Passion of the Christ, mas grabe pa po doon ang dinanas ng Panginoon. Ayon po sa Isaiah, sabi po ng salita ng Panginoon ay halos hindi na makilala ang kanyang mukha dahil po sa sugat na kanya pong tinamo. Halos po ang kanya pong buto o halos ang kanya pong laman ay magkalasog-lasog dahil po sa tindi ng kanyang paghihirap. It tells us that Jesus suffer for your sin, for my sin. Sa lahat po ng mga tao. Pangatlo, it tells us that Jesus suffer as the just for the unjust. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa kasalanan o sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Ano niyo po? Ang Panginoon po ay matuwid. He is just. For the unjust. Tayo po yung mga unjust. Hindi po tayo deserving talagang iligtas ng Panginoon. Wala po kinakitaan sa ating mabuti. Tayo po ay unworthy sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, ang ating pong buhay ay parang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Yung ating pong mabubuting gawa ay parang basahan sa harapan ng Panginoon. Ay how much more po yung ating kasalanan. Gano po yung karumi sa harapan ng Panginoon. Nagpapakita, sabi po ng Roma, wala pong matuwid. No one is righteous. Wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ang pang-apat, it tells us that Jesus did this for us that He might bring us to God. In Romans 5 verses 1-3. Upang tayo madala niya sa Diyos, siya pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ganyan po kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Kung atin lang pong malalaman at ating pong lilimi-limiin ating pag-aaralan, kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon, kung paano niya po tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kung paano niya po ginawa ng paraan ng Diyos na mismo kanyang kaisang-isang anak ay mamatay para sa mga makasalanan, para po sa ating mga walang kwenta, para po sa ating puno ng kasalanan, puno ng kayabangan, puno ng pagmamataas.
ay ililigtas tayo ng Panginoon upang magkaroon po tayo ng magandang relationship sa Panginoon. Christ brought us into reconciliation to our Lord, to God. Christ died once for all. Siya po ay namatay, minsan lang. Si Jesus Christ po ay nagsuffer, nagbata ng paghihirap para po sa ating kasalanan. Siya po ay walang kasalanan at namatay para sa mga makasalanan. At si Jesus po ay gumawa ng paraan para po tayo ay magkaroon ng pakikipag-isa sa Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Nawa mga kapatid, ngayong umaga, ating pong ma-realize sa ating buhay. Sabi po sa salita ng Panginoon, tayo po iniligtas dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang pag-ibig. Wala pong bayad yon. Ito po ay libre. Sabi ng Panginoon, kung mananampalataya tayo sa Panginoon, tatanggapin natin bilang ating Panginoon, Jesus, siya sa ating buhay, maghahari siya sa ating buhay, ay bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po ay libre. Pero lagi po nating tandaan, ito po sa totally ay hindi libre dahil meron pong namatay, meron pong nagsuffer sa ating mga kasalanan. Yan po ay ang Panginoong Hesus. In Luke chapter 12 verses 4 to 5, and I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more than they can do. But I will show you whom you should fear. Fear him who, after he has killed, has power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Meron pong kakayahan ang Panginoon para tayo po ay parusahan. Matakot tayo sa Panginoon. Sa panahon na ito, dapat tayong magtiwala sa Panginoon. Dapat tayong maglingkod sa Panginoon. Dapat tayong lumapit sa Panginoon ng buong puso. At humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pangalawa pong katotohanan na meron po tayong katagumpayan, na tayo po'y matagumpay. We are victorious in the Lord Jesus Christ. Christ's judgment for that disobedient. Meron pong hatol, meron pong parusa ang Panginoon sa mga taong sumusuway, sa mga taong nagdi-disobey sa Kanya. In verses 18 to 20, for Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirits in prison, who disobeyed long ago, when Noah, while the ark was being built, in it only a few people, 8 in all, were saved through waters. So, patuloy pong sinasabi ni Apostol Pedro na ang Panginoong Hesus po ay nagsuffer dahil po sa ating mga kasalanan. At siya po ay hinatulan ng kamatayan doon po sa krus upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Upang tayo po ay bigyan ng Panginoon ng pag-asa sa buhay na ito. At nakikita po natin na ang Panginoong Hesus ayon po sa kanyang salita that telling us that Jesus actually, literally, physically died on the cross. Na po. Kaya po natin pinagdiriwa ang araw ng pagkabuhay. It is a celebration. Pag-alala na ang Panginoong Hesus po ay iniligtas tayo ang sanlibutan dahil sa ating mga kasalanan. At ang kanya rin pong kamatayan ay nagpapakita na totoong siya namatay, inilibing at muling nabuhay para po magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na ito. But he was also made alive 3 days later, and this was done by the Holy Spirit, the very same mighty Holy Spirit who now lives in all who are saved by Him. Kaya po ito'y pag-asa sa mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Nagdiriwang ng pagkabuhay ng Panginoon sa mga Kristiyano, sa mga Christians, mga believers, na ang banal na Espiritu nagbigay sa atin ng pag-asa na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay ayon po sa kanyang salita. In Romans chapter 1 verse 4,
Jesus was declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. The time when people in Noah's day were disobedient, mocking him as a righteous man, obeying God, like the situation in the lives of Peter's readers. And that Jesus is the Spirit was sent by God in those days to preach to those people through Noah. Alam niyo po, ginamit ng Panginoon ang buhay ni Noah. Matindi rin po ang pinagawa ng Panginoon sa buhay ni Noah. Pinagawa ng Panginoon ng arko si Noah. Dahil alam ng Panginoon na ayon sa Panginoon ay kanyang gugunawin ang mundo, sinabi po kay Noah na i-preach mo ang salita na ang tao ay magsisi sa kanilang kasalanan. Magbalik loob sa Panginoon. At kung hindi ay hatulan ang tao ng baha, malaking baha. So marami pong tao ang tumatawa, naghahamak kay Noah na para bang hindi mangyayari ang bagay na ito. Ganon din po sa panahon ni Apostol Pedro. Kaya po niya pinipreach ito sa mga tao dahil ang mga tao ay hindi naniniwala sa Panginoon, hindi naniniwala kay Kristo. Ganon din po sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Maraming mga tao pa rin ang hindi pa rin lumalapit sa Panginoon. May masigit pa pong darating na matinding pagsubok ang mundong ito, higit pa sa pandemya na meron tayo sa panahon na ito. Darating po ang galit ng Panginoon. Ibubuhos po ng Panginoon ang kanyang galit. Hahatulan po niya ang mga tao. Hahatulan ng Panginoon ang tao. Mga kapatid, makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Ang salita po ng Panginoon ay hindi para noon, kundi para ngayon. Para tayo po ay palalahanan na ang salita ng Panginoon ay tunay. That Jesus is the Spirit was sent by God in those days to preach to those people through Noah. Ang Espiritu po ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Peter, sa panahon natin ngayon ay hindi nagbabago. Tayo po ay magsisi. Repent, for the kingdom of God is at hand. Malapit na po paghahari ng Panginoon. Mga anak ng Panginoon, mas lalo po nating pag-igihin ang ating pagtatapat sa Panginoon sa panahon na ito. Makinig tayo ng salita ng Panginoon. Mas laliman po natin ang ating devotion sa Panginoon. Mas laliman natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mas lalo tayong manalangin. Mas lalo nating alamin ang kalooban ng Panginoon. Huwag nating isipin na tayo ligtas. Bahala na yung iba. Kaya po, pinreach ni Noah ang salita ng Panginoon. Pinreach ni Peter ang salita ng Panginoon. At pinipreach din po sa panahon ngayon ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. At ang pangatlo pong katotohanan, Christ provided the guarantee of our salvation. Meron pong judgment na ibibigay ang Panginoon sa mga taong disobedient. Pero meron din pong kaligtasan. Christ provided the guarantee of our salvation. In verses 20 to 21, who disobeyed long ago when Noah, while the ark was being built, in it only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolized baptism that now saves you, also not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. The very thing that was the judgment of sin, that is the cross, is also the very thing that saves you. That is the picture of us in the blood of the Old Testament. And only 8 people were saved, only those who obey God and enter into the ark. Makikita po natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagliligtas po ng Panginoon sa buhay po ni Noe at ang kanyang buong pamilya.
Sila po ay tapat sa Panginoon at sila po ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. At sinunod po nila ang Panginoon. At alam nila na ang Panginoon ay mayroong judgment sa tao. Mga kapatid, nawa sa panahon ngayon, tayo po ay maging aware sa ating pong mga buhay kung ano po ang ating posisyon sa Panginoon. Ang Panginoon po ay totoong mayroong judgment sa mga taong hindi sumusunod, sa mga taong suwail, sa mga taong matitigas ang ulo, sa mga taong matitigas ang puso, na ayaw magsisi sa harapan ng Panginoon. It is telling us that the very water that brought horrible judgment upon the world was along the very thing that lifted those 8 people who were safely in the ark and carried them along to salvation. So, napakatindi po ng tubig na kung saan po ay umapaw sa buong daigdig at pinuno po ng Panginoon ang mundo ng tubig at walang nakita man na anumang bagay. At ito lang pong arko po ni Noe ang nakaligtas. At dahil po sa tubig na ito, sila po niligtas ng Panginoon. If you are fully identified with Christ, baptized into Him, you are saved from the judgment of God for sin. And the ultimate proof of this is the resurrection. So ginamit po ng Panginoon, water po ay sumisimbolo sa baptism. Na po, kung kayo po ay nabautismuhan na, alam ko, dapat alam nyo ang ibig sabihin ng bautismo. Ibig sabihin, ito po ay ating pagsunod sa Panginoon at pagsuko ng ating buhay. Ano po? Kung tayo po ay binautismuhan kay Kristo, tayo po ay sumunod sa Panginoon. Ito po yung unang step na pagsunod natin sa Panginoon. And the ultimate proof of this is the resurrection. Ano po? Kapag dumating yung kakataon na tayo po ay kuhanin ng Panginoon, ito po yung meron na tayong buhay, pagkabuhay kay Kristo. Baptism may cleanse the body because it was by immersion. But that is not why he says it saves. It saves of one reason. It is an expression of our faith. It is an appeal of faith. Mga kapatid, lang ko po tayo mga sumunod kay Kristo, dapat po tayo ay nabautismuhan. Tayo po mga follower ng Panginoon, tayo po mga disipulo ng Panginoon ay dapat bautismo sa kamatayan ng Panginoon. Ibig sabihin na tayo po ay tinubog na natin ang ating mga kasalanan. Ating pong iniwan na. Ibig sabihin, immerse, tayo po ay bago. Tayo po ay sumuko ng buhay sa Panginoon. Ito po ay expression ng ating pong pananampalataya at ang ating pong obedience sa Panginoon. Kaya po kung hindi pa kayo nababautismuhan at gusto nyo sumunod sa Panginoon, pero sa puso nyo ayaw sumunod sa tubig ng bautismo, it means hindi po kayo nagpapatunay na kayo po ay sumusunod sa Panginoon. Ito po ay first step natin sa pagsunod sa Panginoon. Ito po yung bautismo. Kung kayo po sa puso nyo gusto nyo sumunod sa Panginoon, first step po natin, first step nyo po sa inyong faith sa Panginoong Jesus ay baptism. In Romans 10 verse 13, that whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Baptism is such a calling. It is an appeal to the Lord. Ang baptism po ay hindi nakapagliligtas. Hindi po ito paraan ng Diyos para iligtas tayo. Ito po ay pagpapakita natin sa Panginoon. Ito po ay ating pagsunod sa Kanya. Kaya po tayo magpapabautismo dahil tayo po ay sumusunod kay Kristo. Dahil minamahal natin ang Panginoon. Dahil siya ang ating Diyos. Ito po yung ating first step. When we have come through the water of baptism, we have passed through death and judgment. We have been buried with Christ and we have risen with Him. We have passed from death to life. So ang bautismo po ay pagpapakita ng ating pong pagsusuko, ng ating pong pag-iiwan, ng dati nating pagkatao, ng dati nating buhay. Kung ikaw man ay marumi ang iyong pamumuhay ngayon, ito po iyong isusuko, ito po iyong ibibigay, ito po yung pagpapakita ng paglulubog na kung saan ay nais mo nang itapon, nais mo nang isuko sa Panginoon ang iyong dating buhay. We have been buried with Christ and we have risen with Him. We have passed from death to life. Kaya po tayo mga anak ng Panginoon na nagsuko ng buhay, sumunod sa tubig ng bautismo, tayo po ay bago na. Ang dati po nating pagkatao ay ating iniwan na.
Ang dating nating pagkatao ay lumipas na. Tayo po ngayon ay bago. Iba na yung ating pagkatao. Kaya mga kapatid, hindi na po dapat nating balikan. Kaya po hindi na dapat nating ipamuhay kung sino man tayo dati. Tayo po ay bago na dahil kay Kristo. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo sa ating buhay espiritual, sa ating buhay patotoo, sa ating buhay pang araw-araw bilang mga lingkod ng Panginoon. Lagi pong tinitingnan ng mga taong nasa labas, mga taong wala kay Kristo ang ating buhay. Tinitingnan nila, ito ba ay totoong anak ng Panginoon? Baka nagkukunwari ang taong ito. Mga kapatid, ang salamin po ng Biblia ay ang ating buhay na binago kay Kristo. Ang mga unbeliever po ay nakatingin sa ating buhay. Ito po yung Biblia nila. Kung tama ang ating response sa sinasabi ng Panginoon ayon po sa kanyang salita. Kung tayo po ay totoong bago, kung tayo po ay totoong nakipagniig, kung totoo po tayong iniwan natin ang ating pagkatao, ito po ay mag-manifest. Ito po ay magliliwanag sa ating buhay. Pero kung sa ating puso ay hindi nakikita ang bagay na ito, ay isipin po natin, baka may problema tayo. Baka po tayo hindi pa talaga bago sa harapan ng Panginoon. The suffering we are experiencing cannot be the condemnation of God. Ano po? So yung ating po mga dinaranas na pagsubok ng Panginoon, hindi po ito dahilan upang tayo ay parusahan ng Panginoon. It is His way to mold us, to strengthen us, mga kapatid, sa ating buhay. Upang tayo ay pasaganain ang ating pong pananampalataya. Upang palakasin po tayo sa ating buhay espiritual. Hindi po ito condemnation. Hindi po ito parusa ng Panginoon. Hindi po ito judgment ng Panginoon sa kanyang mga anak. That has already been experienced for us by Christ. We have received that by faith and we have expressed our faith by baptism. There is now no condemnation. We have already died that death in Christ and been raised in Him. So therefore, our present suffering is not the wrath of God, but the loving discipline of our Father and the preparation for the glory. So ito po mga pagsubok sa panahon ngayon, mga kapatid, ito po ay ating dadaanan. Ito po ay pagpapakita ng ating pagsunod sa Panginoon. Pagpapakita po ito ng pagmamahal, pagdidisiplina ng Panginoon, kung paano po tayo tumitingin sa pagsubok na ito. Kung paano po natin tinitingnan ang Panginoon sa pandemyang ito. Mas lalo po tayong pinapalakas ng Panginoon. Dinidisiplin po tayo ng Panginoon. Tinutulungan po tayo ng Panginoon to prepare for the glory na darating po sa ating buhay kapag binigyan na ng Panginoon ang panahon. No matter what you may suffer for Jesus Christ, you can rejoice in the knowledge that you have been baptized into the resurrection of Christ and are certain to be raised with Him. Ano man yung pagsubok na pagdaraanan, dahil tayo po ay nakay Kristo, dahil po tayo binago na ng Panginoon, dahil po tayo nakipag-isa sa kay Kristo, you can rejoice in the knowledge that you have been baptized into the resurrection of Christ. Kanya po, bubuhayin muli tayo ng Panginoon. Meron po tayong pag-asa. Sinasabi po ng Biblia na meron tayong pag-asa kay Kristo. Mga kapatid, kaya po tayo tinawag na Kristiyano. We are Christian. We are hoping sa sinabi po ng Panginoon at pangako ng Panginoon at pag-asa ng Panginoon na binigay niya po sa kanyang mga anak and are certain to be raised with Him. It is temporary po ang ating buhay. Temporary lang po ang mga bagay na merong nangyayari sa ating paligid ngayon. It is temporary. But someday, ay re-rebuild din po ito sa atin ng Panginoon. At ang pang-apat, Christ's supremacy over all authority. Ang Panginoon po ay higit sa lahat ng mga bagay na ito. He control everything. Alam ng Panginoon ang mga bagay na nangyayaring ito. He is above all things. Christ's supremacy over all authority. We have who has gone into heaven, and it is God's right hand with angels, authorities and powers
in submission to Him. Lahat po ng mga bagay na ito ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Even the angels, lahat po ng mga bagay, even the authorities, even ang ating bansa, at lahat po ng mga bagay na ito ay submission to Him. Lahat po ay magsusurrender sa Kanya. Even Satan, even his demons, even the fallen angels, lahat po ay magsasubmit kay Kristo. Christ's supremacy over all authority. Lahat po ng bagay na ito ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoon at control po ng Panginoon ang lahat ng bagay na ito. Philippians 2 verses 9 to 11. Therefore, God also has highly exalted Him. Ito po yung Panginoong Jesus. And given Him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Wala pong ibang pangalan masigit sa pangalan po ng Panginoong Hesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Every tongue will confess, every knee shall bow. All the earth, even the heavens, authorities will bow and confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. There is one Lord, the Lord Jesus Christ. At lahat po na nangyayari sa mga paligid natin ay control po ng Panginoon. Kaya po, manampalataya tayo sa Panginoon. Take this one encouragement with you in the time of your suffering. No harassing, oppressing, deceiving, accusing, demon is free to do as he pleases. All angels, authorities, power, devils, evil spirit, demons, and Satan himself are subjected to Jesus Christ. Even the demons ay magsasubmit sa Panginoong Hesus. Mas makapangyarihan ang Panginoong Hesus dahil siya ang Diyos. Kontrol po niya lahat ng mga bagay na ito. So stand firm believers, mga kapatid, tayo po ay maging matatag. Stand firm in this great faith and arm yourself with purpose of Christ. Alam natin yan mga anak ng Panginoon. And arm yourself with the purpose of Christ. The Son of Man came not to be served, but to serve and gave His life as an ransom. Amen. Mismong ating Panginoon ay nagpakababa para po tayo tubusin sa ating mga kasalanan at iligtas po tayo sa bagay na ito. So mga kapatid, let's follow Him. Let's worship the Lord Jesus Christ. Let's obey Him. In conclusion, mga kapatid, sa aking pagtapos, through His godly suffering. So, ang Panginoon po ay 100% God and 100% human. Jesus brought us to God. Yung time po siya ay ipako sa krus. Dumanas po siya ng suffering para po tayo iligtas. And according to 1 John chapter 2 verses 1 to 2, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, not only for ours, but also for the sin of the whole world. Siya po ang pinantubos sa kasalanan ng mundo, ang Panginoong Jesus. And baptism cannot save anyone, but it is an important step of obedience to Christ, in which we publicly identify ourselves with Him in His death and resurrection. Mga kapatid, kung kayo po ay nagnanasa na sumunod sa Panginoong Hesus at wala pa kayo sa puntong baptism o hindi pa kayo nababautismuhan at gusto nyo sa puso nyo, ay nyo pong ipagkatiwala ang buhay. First step po kayo to water baptism. Ito po ay ating pagsunod sa Panginoon. Hindi po ito relihiyon.
Hindi po ito pagpapasakop sa relihiyon. Ito po yung pagpapasakop natin sa ating Panginoong Jesus. Muli, Christ brought our reconciliation to God. Christ's judgment for the disobedient. Christ provided the guarantee of our salvation. And Christ's supremacy over all authority. So we have a victory in Christ Jesus. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos Ama, tunay po na kami ay nagpapasalamat dahil kayo po ang tumubos sa aming mga kasalanan at wala nang iba. Panginoon, kayo po ay walang kasalanan at tinubos mo kami mga kasalanan. Panginoon, minahal mo kami, Panginoon, iniligtas mo kami. Ang inyong pong buhay ay naging dahilan, ang pangbayad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ngayon po kami patuloy na mananampalataya at patuloy na magre-rejoice sa katagumpayan na binigay niyo po sa amin na kung sino man sa inyo po ay sumunod na po sa tubig ng bautismo, pagpapahayag na aming pong unang paghakbang sa aming pong buhay Kristiyano. Hindi po ito relihiyon, Panginoon. Ito po ay tunay na relationship o relasyon sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy na ikaw po ay mangusap sa bawat puso, sa bawat tenga na nakinig ngayong umaga. Na ang buhay na ito, na ang Biblia, na ang inyo pong pangalan, Panginoon, ay tunay na higit, na dakila, tunay na mas maganda sa lahat ng pangalan na mayroong pangalan sa mundong ito. Kayo po, Panginoon Jesus. Kayo po ang katubusan sa aming mga kasalanan. At wala po kami magagawa sa aming sarili. Kaya, Panginoon, patuloy na ikaw po ay kumilos sa aming pong puso. Sa mga tao, Panginoon, na hindi maintindihan ang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, bigyan niyo kami ng kapayapaan at kapahayagan ngayong umaga na ang banal na Espiritu po ay siya pong kumilos sa aming puso. Tulungan niyo po, Panginoon, ng mga walang pananampalataya sa inyo na ngayong umaga ay patuloy na magpapakumbaga, magpapasakop at magsusuko ng kanilang mga buhay sa inyo po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, in the time of Noah, Panginoon, ay binigyan niyo po ng ultimatum na judgment ang tao, Panginoon. At ngayon rin po, Panginoon, sa time po ni Apostol Pedro ay binigyan niyo rin po ng inyong salita na magsisi. At sa panahon namin ngayon, Lord, alam po namin ang pandemyang ito, Panginoon, ay inyo pong ginawa para kami, Panginoon, ay palakasin sa aming pananampalataya. Maaring ito, Panginoon, ay parusa sa amin, Panginoon, dahil kami ay hindi nagtatapat sa inyo, Panginoon. Pero Lord, marami pa rin pong mga tao ang hindi lumalapit sa inyo. Alam ko po, ayon po sa inyong salita, ayon po sa Revelation, Panginoon, darating ang tayo na mas higit pa, Panginoon, na mangyayari sa mundo ito. Kung kami po ay hindi magsusuko ng aming buhay sa inyo po, Panginoon. Sabi niyo po, inyo pong ibubuhos ang inyo pong galit, Panginoon. Ang mangkok, Panginoon, na inyong galit sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong umaga, siya sa atin niyo ang aming puso. Panginoon, ang buhay ay hindi biro, Panginoon. Ang buhay ay mahalaga sa inyo. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging kapagsiyasat sa aming puso. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung sa panahon na ito iniisip namin ang aming buhay, ang aming pera, ang aming mga trabaho ng wala, Panginoon. Masigit, Panginoon, ang buhay. Masigit ang kaligtasan spiritual. Kaya, Panginoon, tulungan niyo ang inyong pong salita ay hindi babalik na walang kabuluhan ngayong umaga. Pagharian mo ito. Palaguin niyo po ang botong ito na kung saan ay natanim sa puso ng matabang lupa, Panginoon. Salamat po ngayong umaga. Ito mo aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, keep safe po and God bless. Purihin po ang Panginoon.